So ako bilang caregiver, yung caregiver na work is parang nasa laylayan pa rin ng community ng mga Japanese sa perspective nila. Pero sa atin of course, sa mga Filipino na nag-abroad, malaki na yung sahod of course. So ang akin lang is, mashe-share ko lang, talagang napag-iiwanan na tayo kasi bilang as a caregiver 'no, kaya kong luxury na sa atin yung car, sa Pilipinas, eh. Dito nakapundar na ako ng kotse, may sarili akong tinitirahan, kaya ko mag-alaga ng aso, Ay, nakakapag-Starbucks ako nakakapag-Starbucks ako everyday, nakakakain sa mahirap. labas. Hindi ko ma-imagine 'no, dati nung nasa Pilipinas pa ako sa lugar namin sa Espanya 'di ba may mga bentelog. So ngayon wala na daw gano'n bentilog. Sabi ko nung time na nagko-call center ako, 'yun lang yung kaya kong afford, eh. So kung yung sweldo hindi tumaas ta's wala ng bentilog, parang mura na nga daw yung 50, eh. Parang yung bentilog, 50 log na gano'n, 50 log na. So paano mo iba-budget yung kinsenas katapusan na 'di ba? Parang ang hirap. Hindi ko Sabi ma-imagine. bakit pa tayo ng bago, si Pinoy Hala, caregiver in Okinawa. Okay, Pinoy caregiver. Of course, you're a caregiver. So, ang ating yes topic po. ngayon ay ang mga issues na malapit sa bituka ng mga pinabibili pa ng suka or mga issues na malapit sa bituka ng middle class. So, what can you say about that bilang isang Pinoy caregiver in Okinawa? Anong issue malapit sa bituka mo? First thing po shoutout po sa mga taga Sampaloc, Manila. Taga Jeronimo Street po. Ngayon po 7 years na ako dito sa Okinawa and as a caregiver, I don't know if I'm considered middle class kasi when I was in Manila, I was just a struggling parang call center agent sa Manila. Te, So, kung ikaw ay kumikita ng 15,000 pesos more than o pataas mhm. hanggang ano kasi may lower middle class, tas middle class, upper middle class. But all of them are middle class. So that's 15,000 to I think 500,000 per month. So middle class ka. So Okay. middle class ka. Kung ikaw ay hindi nakaasa sa ayuda para mabuhay or ikaw ay nagbabayad ng tax, nagtatrabaho, you're part of the middle class. Ganon. Okay Oh. po. Parang ikaw, kita mo may gold necklace ka pa, ang arte mo. Ano, nakita pa nga. Hindi ko alam kung Hmm. hindi ko alam kung parte ako ng middle class. Okay, upper class. So shoutout ko lang po kasi actually si VP Sara and Kitty Duterte dumaan sa feed ko sa Facebook. So kakagaling lang nila sa Okinawa. Wala Ah, lang, nabanggit ko lang. Nakita ko lang kasi yung lugar, parang pa-familiar. So nagulat lang ako. Yung mga nagko-comment parang di nila masyadong parang familiar sa Japan, sa Okinawa. Kasi medyo separate nga siya sa mainland Japan, eh. So parang konti lang yung nakapuna na, ito sa Okinawa sila, sayang di ko sila nakita. So parang sa akin ang comment ko lang regarding dun sa last topic pa, about sa sinabi ni VP Sara na napag-iiwanan na yung Pilipinas. Parang i-comment ko lang sa akin kasi as bilang 7 years na dito sa Okinawa, no, it's actually considered the poorest prefecture sa Japan. ang Okinawa? Yes, sa perspective ng mga Hapon. So ako bilang caregiver, yung caregiver na work is parang nasa laylayan pa rin ng community ng mga Japanese sa perspective nila. Pero sa atin, of course, sa mga Filipino na nag-abroad, malaki na yung sahod, of course. So ang akin lang is, mashe-share ko lang, talagang napag-iiwanan na tayo kasi bilang as a caregiver, no, kaya kong luxury na sa atin yung car, sa Pilipinas, eh. Dito nakapundar na ako ng kotse, may sarili akong tinitirahan, kaya ko mag-alaga ng aso, Ay, nakaka nakakapag-Starbucks ako nakakapag-Starbucks ako everyday, nakakakain sa mahirap. labas. Yan ang social te na Mm, nakakapag-alaga ka ng aso sa Japan dahil mahal ang yes. dog food at ang vet, ang Mm. minimum. Eh baka naman may insurance naman yung aso mo. Wala naman. Ay wala, okay. Wala So, namang paano insurance. pag pumunta ka ng vet, magbabayad ka pa talaga? Ng Magbabayad naman. Swerte lang ako dito sa tinitirhan ko, puwede yung aso. Pero usually mas mahal yung bayad kapag sa mga mansion, ganyan. Dito sa'kin kasi sa employer 'to, eh. So asan parang yung aso? Pakita mo yung aso. kumakain siya, eh. Teddy, Shiba Inu, Shiba Inu. Oh my God, I love that Sorry, breed. puro balahibo, Pakita naman ng Shiba Inu. My God, social siya. Oh, naka-Shiba Inu na aso. Di ba Ayan. mahal? Ayaw niya. Ayaw niya sa Di ba, camera. di ba mahal yan? Ano po? Mahal ang Shiba Inu. Medyo mahal, nasa siguro 5 lapad. Pero usually yung iba namimigay dito, eh, kasi ang Shiba Inu common lang sa Japan 'yan, eh. Pero yung Shiba Inu mo, ano siya, kasi di ba may iba na bibili mo talaga ng bago pa or yan yung in-adopt? Kasi may mga aso kasi na ina-adapt eh. Binili siya nung ate ko nung bago pa. Actually Ah, sa okay. ate ko 'to.
So, Oo. mga 2 months pa lang siya nung binili. Pero kung gusto mo mag-adopt or manghingi ng aso, sa Facebook page dito maraming namibigay, yung kapapanganak lang. Pero Oo. ang laking aso kasi niyan, ang takaw niya sa pagkain. Yung akin large breed 'to, eh, pero may Shiba Inu na maliit lang. Ito medyo large siya, eh. So, ganyan ang buhay mo diyan, nakakapagpakain ka ng Shiba Inu. Ang mahal ng pagkain kaya ng ganyan kalaking aso. Hindi, may mura naman na ano, choices. Parang isang buwan, siguro mga 2,000 yen, ganyan. Mura-mura. Depende rin sa ano, mga binibilhan. Mura. How much is 2,000 yen in Siguro mga Philippines? 700 pesos, gano'n. Okay, okay. Siguro good for 1 month or 3 weeks na 'yon. Mm. Depende sa pagbibigay mo. Ako kasi mahilig ako magbigay ng pagkain. Hindi naman ako Mm. marunong mag-ano, wala lang. So ayun nga, yung bilang mai-she-share ko is sa Pilipinas 'no, as a call center agent kumikita nga ako ng more than 18,000 siguro per month. Pero nakakaya ko lang sabihin mo na mag-Jollibee or McDo tuwing kinsenas katapusan lang. So Sandali, napaka-hard. anong year yan? Anong year yung 20 18,000 per month? 20 2011, Ay! 20 Serious? mm. Alam parang hindi na lumaki yung ano yan, first, unang ano, what's this, entry level, 18? Entry level. Alam mo parang hindi na lumaki yung sweldo ng call center kasi As in, yan ang ayun pa nga. yan Ayun ang pa yung gusto sinesweldo kong sabihin. yan ang entry level ko ng 2003. And hindi ko ma-imagine 'no, dati nung nasa Pilipinas pa ako sa lugar namin sa Espanya 'di ba may mga bentilog. So ngayon wala na daw gano'n bentilog. Sabi ko nung time na nagko-call center ako, 'yun lang yung kaya kong afford, eh. So kung yung sweldo hindi tumaas ta's wala ng bentilog, parang mura na nga daw yung 50, eh. Parang yung bentilog, 50 log na gano'n, 50 log na. So paano mo iba-budget yung ano, yung kinsenas katapusan na ano, 'di ba? Parang ang hirap. Hindi ko Sabi ma-imagine, sabi ni Nico, swerte ka sa 18K na 2003. Kasi ano ako, Convergys. 'Di ba mahirap pumasok? Naalala niyo yung Convergys no'n? Convergys kasi hmm, ako. So, kaya talagang ano, kaya ang sweldo ko no'n, entry level ko talaga no'n, 18. 18 talaga ang matatak entry level. talaga siya, mm. Kasi ano yan, eh, isa sa malaking magpasweldo at mahirap makapasok no'n ang Convergys. Sobra, ilang beses akong bumagsak diyan. Oo. And and tapos umalis ako ng Convergys, lumipat ako ng People Support at ang Naging account people support sila. oo, at ang account ko sa People Support ay, Expedia Expedia, pero corporate travel kaya mataas yung sweldo ang ko. laki na Kasi ng ang 18K. corporate oo, kaya yung corporate travel kasi ano yun ang wala kang halos customer. Kasi Mhm, na-corporate yun, eh. Hindi ka pangmasang travel. So, talagang lahat hmm, corporate travel. Pero grabe maka-demand. So, mhm, minsan nga lang pero talagang kailangan ibigay mo ang lahat. Gano'n ang ano sa'min. 'Pag sinabi na, "Kailangan ko ng teddy bear," hanapan mo ng teddy bear, mga ganyan. mhm. So so yun. So yun yung na-eksena kaya malaki. Kaya nga nagulat ako na 18K pa rin ang entry level ng 2011. Yes, and international account pa yun na actually galing din ako sa local account 'no, which is nung 2009 I think, Philippine Airlines yung account ko, sa PLDT pa yung call center. Hmm, 10,000 ang monthly ko, ah. 'di ba? Pero sa Espanya lang kasi yun, so parang ayun yung first job ko, eh, Wait, sa Espanya lang. sandali anong year yung 10,000 ng monthly na call center? Anong year? 2009 ako nag-ano, start mag-call center. May anong oras anong shift mo? Day shift, kasi local account, eh, Philippine Airlines. Day shift, 10,000? Yes. So that was ilang taon na, 14 years Parang ago, 15 years ago. alam mo ang liit ng 10,000 ng kasi local, eh. Yun ang mahirap 'pag local, talagang Local bara account. talaga ang local account. Pero aminin niyo ang 10,000 tapos magtatrabaho ka ng 8 hours. Yes. Grabe ang hard mode sa Pilipinas, as in, 'di ba? Saka Hindi dito ang napansin ko lang 'no, sa Okinawa, may mga janitors din yung lalo na yung matatanda. Tapos yung mga PW dito nakakapag-work din, yung mga kayang mag-work, parang equal yung treatment. So sila yung mga janitors, caregivers, sabay kumakain, pati yung mga boss, ta's pag-uuwi may nakakotse din. Sabi ko, "Ano 'to? Parang ang equal naman ng buhay dito." Sabi ko, "Walang boss-boss dito." Kasi nga 'di ba polite din ang mga Hapon, 'di ba? So parang walang team mayaman, team ano, pulube, walang gano'n. Walang team ano mata pobre. hindi yun ang nakakapagtaka kasi nga, hindi tumataas yung sweldo pero tumataas yung bilihin. That's just very bad. Hindi na tumaas yung kasi yun talaga nagulat ako, eh, na yung call center hindi na tumaas yung Hmm, yung yung level. Pero yung, 10,000 tapos babiyahe ka, putya 10,000 tapos babiyahe. Ano ka talaga, gagamit ka talaga ng MRT. Well, ako naman nag-MRT naman ako nung panahon na yun kasi yun ang hmm, pinakamabilis na sasakyan nun. Pero ngayon kasi, magkano na ang MRT ngayon? mhm, Mahal ng MRT ngayon, 'di ba, mga hmm, friends, 'di ba? Um, na ano ako, parang
Nakadurog naman ang puso. So, nakita mo yung kaibahan ng buhay mo diyan Opo, kaysa sa saka bilib ako sa mga ka-work ko dati na ngayon hanggang ngayon nasa call center industry pa rin sila na parang sa age kong 'to, 38 na ako. Parang kung magbabiyahe ako sa work, parang mapapagod ka, mauusukan ka, pagod ka na agad. Ta's kikitain mo yung gano'ng kaliit, 'di ba? Parang sobrang mataas yung respeto ko sa kanila. Pero sandali be, kasi Hmm. caregiver ka, hindi ba mas mahirap yung trabaho mo as caregiver kaysa doon sa call center? Mahirap, mahirap. Labor work siya kasi talaga magbubuhat ka ng matatanda, tapos Hmm. siyempre parang dirty work siya, kasi nasa office job ako dati sa Pilipinas, parang medyo umano siya, bumaba yung level. Pero yung kinikita ko parang talagang worth it sa mga kaya kong bilhin. Nakakabili ako ng gamit, may kotse ako, nakakabili ako ng latest brand ng cellphone, nakakapag-save ako ng konti. Worth it yung pagod saka yung puyat ko rito sa bansang 'to, kaysa yung Nakakapag naka-gold necklace ka nga, eh. kaysa yung nagko-calls ako, office nga naka-aircon, pero alam mo yung babiyahe ka sa Pilipinas na 'di ba sa traffic, ubos na yung oras mo, kumain ka na ng 3 hours sa biyahe, papunta pa-uwi. Eh, dito yung biyahe wala pang siguro 'di ba kunyari sa'min di kotse ka, 'di ba mga 15 minutes lang, kasi sa Okinawa wala masyadong train, 'di ba? What more pa So sa yun Tokyo, 'di ba, yung convenience. oo. Diyan ba natatakot ka magkasakit? Dito hindi, as in talagang suki ako ng ospital. Suki Konting ka ng kurot ospital, lang, kaya pala ang fresh konting mo. Feeling ko kahit wala kang sakit pumupunta ka para lang maging healthy ka, eh. Mas lalo ka konting maging hugot healthy. lang, pa-check-up agad, ta's talagang siyempre ang mura kasi, parang 20% lang yung binabayaran mo. Dahil nga may health card naman ako sa dito sa Japan. 'Pag automatic naman yun, 'pag employee ka rito. Kahit hindi, Oo. kahit nung estudyante pa ako, nag-student kasi ako for 2 years. So, may general sila na health system na gano'n din, 20% din yung binabayaran mo. So, talagang wala kang dapat isipin pagdating sa ganyan. Ang problema lang is yung language. Lalo kasi nga 'di ba Japanese, kailangan talaga marunong kang makipag-communicate. Pero So pagdating sa nakita mo titingnan at titingnan ka. when was the last time you've been to the Philippines? 5 years ago, pre-corona, 2019, December. 2019. So hindi ka Yes. ba nakakabalik uli ngayon ng panahon ni BBM? Hindi na kasi may problema rin ako sa Polo, parang hindi naka-register yung company ko, pero hindi ko inaasikaso kasi ayoko rin namang umuwi kasi nga baka nakakatakot, eh. Wala na rin akong family sa Pilipinas kasi masyado, kapatid ko na lang isa. Wala na akong parents, so mga kaibigan ko na lang yung gusto kong if ever na uuwi ako, Oo, bibisitahin ko yung bahay namin dun. Pero usually mostly yung buhay ko nandito na sa abroad talaga. nandiyan na sa So Japan. plano ko rin Japanese citizen in the future kasi nga sa nangyayari ngayon. Parang mapapaisip ka na, gusto mo pa ba maging Pilipino, 'di ba? Kung may choice naman akong maging mag-stay pa rito ng matagal, Hmm, 'di ba? Kung si so VP yun na Sara kung Duterte pa rin ang mamamahala, siyempre gusto ko pa rin maging Filipino. Pero taga saan ka sa napapaisip ko, Pilipinas? Taga saan ka sa Espanya, Pilipinas? Sampaloc. Ay pareho pala tayo. Taga Hmm, Jeronimo ka lang sa malapit sa mga hmm. Pikampa, ganyan. Yes, talagang Hmm. rampadora ang lola mo diyan sa Pikampa. Oh, anything else that you would like to add and contribute sa ating ang mga isyung malapit sa bituka ng middle class? Wala na po, yun lang. Thank you po. Thank you, ingat ka and ingatan Salamat. mo ang iyong aso, bongga. Yes po, Sige, thank you. bye. Ayan, nakausap natin ang may sosyal na asong Shiba Inu na ininggit tayo. Hello, Caribbean Spice. Hello, Pwede na Sash. kasi Can you hear kanina me? full. Oo, kanina kasi full. So ngayon pwede na kayong umakyat. Nakakaloka yung kanina umiiyak. Umiiyak si kuya or ate or whatever. Pwede na kayong umakyat uli kasi kanina full, eh. So umakyat na uli Mhm. kayo. So, ayan. So, ano ngayon, Caribbean Spice, taga saan ka at nasaan ka at, ano ang mako-contribute mo sa ating topic na mga issues na malapit sa bituka ng mga pinabibili pa ng suka? Go. Yes. Ako ay nandito, of course, OFW, obviously from Caribbean. Uh, uh, I'm a financial accountant here, and almost 2 decades na rin ako dito. And basically, single mama ko ever since. Nung I came here 2006, yung daughter ko that time is 5 years old. Now, college graduate na siya. So, ganun na ako katagal dito. Anyway, if I consider myself as middle class, yung ang malapit lang, kumbaga ang maituturing ko lang na parang medyo mahirap isipin bilang nagko-contribute ka naman sa, sa economy, sa family, nas ginagawa mo lahat. Yung thought ng retirement, kasi parang sa ibang bansa na-feel mo na yung okay yung buhay, kahit papaano nagagawa mo gusto mo, nakaka-travel ka, ganyan. And then, of course, during the time na nagwo-work ka sa
kailangan mo talagang iisipin yung retirement mo, paano yung mga wala naman masyadong, I mean, hindi naman nakakapag-save masyado for that. Tapos babalik ka sa Pilipinas na ganyan yung sitwasyon na, I mean, kasi, actually, nung never ako bumoto, hindi ako bumoboto, except nung kay Duterte. Kasi, So hindi mo binoto si BBM. hindi. Pero, I So hindi ka supported, nabudol. So hindi ka hindi, nabudol. hindi. Pero, nag-support ako. Kumbaga, I think that time, wala kasi nasa US ako that time. Registered dito ako pwede mag-vote sa Turks and Caicos. I mean, yeah, in Caribbean. And that time, nag-travel ako, nasa US ako, so hindi ako nakaboto. Pero, I was supporting him kasi yung nistayan ko doon, na friend ko, is iglesia. So, Okay. we were rooting for him. Sila, nagbumoto sila that time, ako hindi. And then, yun nga, so, minsan lang ako bumoto talaga. That was for Duterte. Kasi, ang story is, nung, medyo kasi ano siya, nung umalis ako nung Pinas, iniwan ko yung anak ko doon, 5 years old, and that time, ang mga naririnig kong news, sobrang crime, sobrang mga regarding addict, and one time, na parang nagkaroon ng nightmare regarding sa anak ko na parang sa panaginip ko is nakidnap, nawala at na-chop-chop. So, Sandali, yung anak mo nasa Pilipinas pa. yeah, that time, yeah, until now. Tapos graduate na rin siya. And then, yung time na yun, na-realize ko, so yun yung hirap ng mga OFW na yung, yung anak mo, iiwan mo sa Pinas. Tapos, yung mga news na maririnig mo is sobrang lala, sobrang mga heinous crime, until nag-nightmare ako, nagkabangungot ako, tapos, yung tumawag ako sa Pinas, iyak ako naiyak. Although, inassure naman nila ako, kasi paranoid kapag umalis ka sa Pinas, at iniwan mo yung isang anak mo, that age. And then, since then, hindi na ako, kinat ko na yung panonood ng news, never na ako nanood ng news, never na ako, until no 2015, na narinig ko yung name ni Duterte. Tapos, may mga friends ako dito, Visayas, taga from Mindanao and Visayas, na may inaan nila sa akin si Duterte. Hanggang sa yun, dun yung start na nag-support ako sa kanya. Nagbigay ako ng hope na mababago yung Pinas. And then, ayun, so, at nung term niya, sobrang happy ako. Kahit nandito ako, sobrang kampante ako. And then now, akala ko tuloy-tuloy na, as in akala ko tuloy-tuloy na, yung ini-imagine mo na yung self mo na pagdating ng time na retirement mo, uuwi ka ng Pilipinas na ang ayos na. Ini-imagine ko na yung mga infrastructures na nakikita ko sa mga ibang bansa. Kasi traveler din ako. Nakukuha ko, yun yung benefit ng pagiging OFW. Nakakapag-travel ka, nakikita mo yung mga situation ng mga ibang countries na ang gaganda. Tapos yung sa pagdating sa Pinas, nakakalungkot, parang wala talaga ano. Yun, akala ko, okay na, dire-diretso na. And then, nag-hope ako noon na sana makauwi na, maka-retire na ng maayos, ma-enjoy mo naman na this time yung Philippines. Kasi, actually, dito ko lang din na-learn na ang daming magagandang places sa Pinas, ang daming magagandang puntahan. Tapos, yung means, parang ang hirap pa rin. Kasi, walang maayos na transportation. Tapos, lalo na, kung magre-retire ka na, syempre isipin mo yung healthcare. Lalo na ngayon na ano. So, yun yung parang napakahirap para sa mga katulad natin na nag-work. At okay naman sana yung kinikita. Mako-consider mo na kahit papaano maluwag na. Pero, iisipin mo pa rin, kailangan mong paghandaan. Ikaw mismo sa sarili mo, after mong mag-contribute ng magandang para sa economy ng Pinas. Pero kailangan, pagdating ng retirement mo, ikaw pa rin, sarili mo pa rin, kahit yung healthcare mo, dapat ikaw maghahanda para sa sarili mo. Hindi ka makakaasa sa government. So yung ganong isipin, Paano yun, paano yun Caribbean Spice na maraming umaasa sa government, sa tupad at ayuda? Anong nararamdaman mo dyan? kasi hindi, although marami rin namang ibang mga bansa na nag-aano noon na nagagawa niyan bilang katulad dito, bilang tulong. Pero sana doon siya maibigay sa talagang dapat. Hindi siya yung ginagamit nitong mga
politicians, mga congressman natin para sa personal nilang interest. Kasi kung kaya nga sabi ko, kung sana na dire-diretso lang yung ganda ng economy, hindi naman na kailangan yan. Although, yung mga tumatanggap, makikita mo talaga na yung iba naman hindi nila deserve yung tumanggap. Yung iba, nanggugulang lang, kahit hindi naman nila kailangan. Yung iba. Tsaka, nagiging, I don't know kung dyan lang ba sila asa, kasi kung once a year ka lang naman tatanggap ng ganyan, naasahan mo ba yun? Hindi siya nakakatulong, both sa nakakatanggap at para sa mga katulad natin na nagko-contribute para makapagbigay ang gobyerno ng gano'n, ng gano'ng tulong. So, hindi ko naman masasabi na masyado kung tanggapin nila kung yung mga kung sila na ano, pero sana naayos na nare-regulate ng mabuti. Pero sana lang hindi na tayo dapat dumarating sa ganun na kailangan pang gamitin yung pera ng mga middle class na nagbabayad ng tax para sa kanila. Kasi both hindi nakakatulong dun sa tumatanggap na umaasa lang at dun sa katulad natin na nagbabayad ng tax. I don't know, pero ayun lang, parang depressing na yung ganitong sitwasyon na iisipin mo na alam mo yun, ganito na lang ba talaga yung Pinas. Anyway. So anything else you would like, Kirby and Spice? Anything else you would like to add to our discussion? Yun lang, na-share ko lang bilang, isa sa mga OFW na nagpapakahirap, tapos ganyan yung klaseng government yung babalikan. Pero sana nga, magkaroon pa rin tayo ng hope na mababago. Sige, maraming salamat, Caribbean Spice. Mabuhay ka. At nagsisimula pa lang ang araw dyan kung nasaan ka. Yeah. Mm-hmm. So, enjoy the Caribbean sun. Thank you. Yeah. Yeah. Bye. Bye. Sa work ako. Bye-bye. Thank you, Sars. Thanks, everyone. Keep moisture. Okay. Ayan, isa na naman pong ka-moisture ang ating nakachika. Okay, sino may isusunod natin? Ito muna si Chicks Dantes. Chicks Dantes, gising ka ba? Hi! Hi, Miss Sass. Aba, akala ko naghihilit. Chicks Dantes, okay. Ang issue natin ngayong gabi ay ang mga issue malapit sa bituka na mga pinabibili palang suka o ng mga middle class. So, ano ang contribution mo sa topic na to? Umayos ka. Okay. Ano po kasi, by profession is teacher ako. So, dapat nasa school ako, nasa public school. But nandun ka sa point na dahil hindi po sasapat, hindi sasapat bilang isang teacher sa public school yung kikitain mo. You really have to choose between kung ano yung mas practical. Diba po? I do have lots of friends na nasa public school. Sinasabi nila sa akin na you should be here. You should be teaching sa school kasi tulungan natin yung mga kapwa natin Pilipino. Pero isipin mo rin, di ba, parang pag nagpunta ako sa public school, magkano lang sinasahod ng isang teacher. Tapos, nakikita ko yung mga friends ko, talagang stress sila. Yun, alam mo po yun, yung dadating ka sa point na parang kailangan mo mamili between sarili mo and yung ano ba dapat yung profession na meron ka. Ano kasi ako, Miss Sass, nagtuturo ako ngayon ng, di ba, nakakakit na ako second time ko na, nagtuturo ako ng Chinese. Dati Korean, Chinese, English. Yung rate niya per hour is, napakalaki talaga ng diferensya pag nagturo ka sa school. Yung kagaya na sinasabi nung kanina, yung pagod mo, yung sakripisyo mo, hindi siya papasok sa kikitain mo. Diba? So, kikita ka ng ganitong amount of money, kulang pa pambayad ng upa ng bahay, pambayad ng kuryente. Paano pa nagkasakit yung, wala po kayong mic. Yeah. If you don't mind, how much is your rent? Kasi may almost 13 years na ako nagtuturo ng English, South Korean, French, at saka Chinese. So, meron akong, naka-freelance kasi ako, Miss Sass, tapos nagpa-private ako. Sa company na ang rate ko doon is 350 per hour. Hindi, ang inaano ko yung rent. Do you rent? Or do you own your house? How much is rent? Sa ngayon, itong bahay na maliit lang to wala kang kwarto, 5,000. Gusto pa ng may-ari mag-a-add every year. So it's a room for rent. Studio type lang. Studio type for rent. Okay. Diba? Gano'ng kalaki studio? Gano'ng kalaki studio? Siguro nasa 25 square, hindi, palagi ko nasa 20 square meter lang to. Maliit lang siya, parang nasa 15 steps lang, tapos andun na yung CR. Yun, maliit lang talaga. Dalawa lang naman kasi kami dito. Oo.
So, 'di ba, parang iisipin mo, paano ka makakatulong sa ibang tao kung hindi mo kayang, hindi, sa sarili mo lang din naman, parang hirap ka. So, kailangan mong mamili between which one is easier and which one is right. Parang May ganun. asawa ka na, madam? May asawa ka na, madam? Meron po, pero wala akong anak. Isa din sa mga reasons kaya hindi ako nag-anak. Kasi parang pag nagkaroon ka ng anak, ang hirap ng buhay, paparanas mo ba sa kanila? Di ba? Ano yan, kailangan siyang pag-ipunan. Mahal mag-anak ha. To be, ano talagang, At kung nagkasakit yung anak mo, Diyos ko, wala. Last time, nagkaroon ka ng interview kay Miss Rowena Gonson, di ba? Sabi niya, 0 na yung sa malasakit. Parang doon pa lang matatakot ka na eh. Diyos ko, ayoko na alam mo, yan ang mahirap mag-anak. Kasi, ang mga bata kasi pag bagets pa yan, ang daming napaka-sensitive Sakit. yan, ang daming Mm-mm. alam mo yung kailangan kasi nila maranasan ng lahat ng klase ng sakit para tumibay yung immune system yan. Kaya Saka alam mo, Miss Sas, parang, siguro since nagtuturo nga ako ng Chinese, parang nakukuha ko na rin yung culture nila na yung mga parents talagang sobrang ini-equip nila yung mga bata. Kailangan marunong mag-play ng any musical instrument, kailangan marunong mag-Spanish. Hindi ko alam ba't sila nag-aaral ng Spanish ngayon. Kailangan maganda mag-English. Talagang gumagastos sila para i-prepare wala yung ka mga namang anak. wala ka namang anak, paano mo naman na-invite? Chusera ka. Galing ako sa malaking family. I mean, ako ang panganay, anim kami. Tapos yung father ko, Diyos ko, below ano yung earning niya. So dumadating kami sa point before na, ang hirap, alam mo yun, nag-aantay ka lagi ng salary. 'Di ba? Pero yun na nga, ano bang concern na maihahandog mo pa na malapit sa bituka ng middle class? Ng middle class. Sa tingin ko, ito personally, nakikita ko kasi sa experience ko, yung mga wala pang asawa, huwag na muna kayong mag-anak. Magpaghandaan talaga kasi yung ibang tao kasi parang malalang may anak na at sa hirap ng buhay. Parang mauulit lang siya ng mauulit. 'Di ba? Yun lang naman. Mahal. Kasi mahal talaga ang ano ngayon. Tapos yung kuryente, parang, alam mo yun, Mrs. Parang every time makikita mo sa news, tataas yung kuryente, tapos wala kang magawa. You just have to pay for how much yung kuryente mo. Lalo na mga bata. Mga bata, Yung matatakaw pa yan. Matatakaw mga bata kasi nga, growing child. Talagang, alam mo Diba? yun, Parang, hindi sapat. eto pa, Miss Sasa. Wala akong mga anak, pero marami I mean- akong alagang mga pusa tsaka dogs. Oo. Parang nakaka-frustrate na, syempre, as an animal lover, gusto mong ibigay yung best sa kanila. Pero ang dami sa mga Filipino na may alagang aso, pusa, wala silang pang-pavet, ganon, walang pampakapon. Tapos pag nilapit mo sa LGU, sasabihin nila walang budget. Diba? walang How budget much- ng ano. How much mo Wala. yun? Parang ang diba? How much more kung anak mo pa yon o kung tao yon, di ba? Ang hirap. Kaya it's Pero better to be smart kaysa maging Well, sobrang gastos talaga magkaroon ng anak. Lalo na kung gusto mo maging, I don't know, you would like to give your kids the best, like, best education. Lalo na yung public school sa atin, hindi naman ganun kaganda. About best education, best, I don't know, healthcare, lalo na yung healthcare, no? healthcare, talagang- nakakatakot magkasakit. Parang isipin mo na lang, ano na lang, Yeah. magpakamatay na lang. Kasi yung babayaran mong bills, di ba? Bawal yan sabihin sa, bawal Sorry. sabihin yan sa FB. Tegi boom boom, pwede pa yun. Self-tegi boom boom, ganon. Di ba? Kasi parang iisipin mo yung pamilya mo, ipapangutang ka, tapos hindi naman din, hindi ka rin naman sure Pero kung bakit. Pero yun talaga, ako talaga, I notice it, just ko pamangkin ko lang yun na, sabi ko, my God, ang mahal ng mga bata, na parang, lalo na ngayon, no, kailangan bilang mo sila ng mga gadgets. Hindi, it's impossible right now to be a kid and without gadgets. I mean, hindi yan, parang nung 90s, pag wala kang Nintendo, parang, Iba na kasi yung competency ngayon na kailangan ng bata. Di ba? Kailangan hindi lang kailangan sumabay, kasi kung hindi nila matututunan yon as early as a young age, mahuhuli sila, papag-iiwanan sila ng panahon na parang Pilipinas. Charot. Well, napag-iwanan naman na talaga. I think, wala. Napag-iwanan ng panahon. Hindi Tayo ba? kasi yung priorities natin iba compare sa ibang bansa. Like sa China, nakaka-relate ako sa mga sinasabi mo, sa mga pinopost mo kasi yung mga students ko, iba yung iba yung utak nila, yung direction ng utak nila. Parang wala silang pake sa mga dito palang TikTok, samantalang sa kanila talagang kailangan nila matuto. Ako pa naman, kung ako ay maging ina, charot ina. Siyempre gusto ko, ayoko kasi yung bata nakatenga lang ng bahay. Gusto ko na mag-sports ka. O, ikaw gusto mo mag-dance lesson. Gusto ko busy sila. Yung busy, pag-aral, busy, may ganap, ganyan, na hindi lang Chinese culture, talagang walang panahon para mag-jowa. Diyos ko. Diba? Walang walang panahong maging aanga-anga. Alam mo yun? Kasi pag ang bata, pag ang bata natenga at natulala. Aminin niyo kung ano-ano pumapasok sa utak ng mga bata pag natulala. Kaya kailangan bigyan mo ng activities yan. Sports, arts, ganyan. Para well-crafted. Ang mahal pa naman ng ganyan. Sa Pilipinas.
syempre ikaw naman magtatrabaho ka, alam mo yun, mahal talaga siya. I computed it when I Yung, was in the alam mo yung Philippines. irony ng pagiging teacher? Halimbawa, isa kang teacher tapos nanay ka. Nakakapagturo ka ng ibang bata tapos yung anak mo hindi mo maturuan kasi nga kailangan mo magtrabaho. Yes, exactly. Di ba? Actually, naano ko ngayon sa mga parents kasi nga, because of the online thing. Kasi ako, hindi nga ako magulang, ano nga lang ako tita nga lang ako. Kita, oo. Yung mga pamangkin ko na bata na-obsess sa social media, na parang kinakabahan ako kasi nga, Diyos ko, may ganda na mangyayari dito, nakatutok lang siya sa social media forever, na parang alam mo, madali kasi rin kasi ma-addict ang mga bata sa mga ganyan-ganyan. Paano kung girl, they are just one step away from encountering a groomer on social media. Totoo. Tsaka ang daming ngayon, ang daming cases ng pagkawala ng mga bata na pag nagbukas ka ng Facebook, natagpuan na sa loob ng maleta, Diyos ko po, nakakatakot tuloy. Ayun na nga. Exactly. So, anything else, chicks? At magpapakit pa ako ng mga tao. Anything else you would Wala like na to po. Maging practical lang po tayo at mahalin natin ang ating bansa kahit na ganito. Matuto tayong bumoto kasi yan lang talaga yung tool natin para makabawi tayo sa nangyayari ngayon. Kailangan maging mautak sa pagpili, hindi ito at saka hindi yung favorite. Kailangan tingnan mo kung paano makakatulong sa darating kasi magkakamali na naman tayo ng boto, ilang taon na naman yan, 'di ba? Wala tayong magagawa. Yan lang naman po. Maraming salamat, Mrs. Bye. Bye. Ayan, sabi ni May Abeleda, single mom to college, single mom to college, 1 grade 10, 30K ang salary, DHW. Sobrang kulang talaga kahit pa may scholarship yung dalawang college ko. Kulang talaga yan. Especially if you're going to factor in a lot of things, no? Yun talaga, mahal talagang tumira sa Pilipinas. Sino pa ba? Meron pa bang? Ito si Zay. Zay? There? Yes, I'm here. Naririnig mo ako? Oo, Zay. Isusunod natin si Ryan. Ayan na naman si Ryan. Try ko Okay, lang kasi Zay. nakikinig ako Zay, sa ang issue natin ngayon, Zay, ay ang mga issue na malapit sa bituka ng mga pinabibili pa ng suka or issue na malapit sa middle class. So, nasaan ka at anong trabaho mo at ano ang iyong maiambag sa ating pinag-usapan? Actually, nandito ako sa Austria. Sa Alps ako. Alps Mountains. Social, Sa taas ng bundok. Exempted ka, social ka masyado. Hindi naman. Taga-bundok ako. Ako talaga yung literal na taga-bundok. Okay. Hindi kayo. Anyway, nakikinig kasi ako sa usapan nyo. Tapos, yung last mo nakausap, sabi niya, yung para sa mga bata. Kasi 3 yung anak ko, yung 2 teenagers, yung isa 20 years old. So dito kasi sa Austria, yung may support yung mga bata. Yung education namin, I think it's very similar to yours sa Netherlands. Before, we have support and yung education is for free. Sana, yung wish ko sana sa atin sa Pilipinas, maging katulad din dito. Yung problema nga lang, parang malayo. Kasi yung the last time, very active kasi ako sa politics, pero hindi yung katulad nyo. Meron lang kaming group na ako yung nag-admin. And for a while now, since last week, reported talaga yung page ko. Parang 30 notifications kahit sa personal page ko. Kamuntik na akong maban sa Facebook. So nagrant ako sa wall ko. Sabi ko, sige, pag-report nyo ako. Pero at the end of the day, yung wish ko lang sana sa Pilipinas, yung tinatamasa ko dito sa Austria, matamasa nyo din. Yung free ang education, 100% yung hospitalization. Nandiyan pa ba siya? Nandiyan ka pa ba, Zay? Zay? Yeah, yes. Tuloy. Sabi ko kung mangyayari sa akin yun sa Pilipinas. Kasi meron ako family dyan, nagpapadala ako palagi. So you have to imagine, for example, magpadala ako ng 10,000 a month, kulang yan. Pero kung i-summarize mo for a full year, halos nagpapadala ako dyan ng over 100K every month. So sana yun. Sandali, over 100K every month or for a year? For a full year. For a full year. Nagpapadala ako dyan. Kita mo na, di ba? Parang, kasi isipin mo, 10,000, kahit 10,000, ilagay na natin, kahit 5,000 lang yung binibigay ko dyan, malaki na yan. Hindi naman 10,000 lang yung pinapadala ko pag may nagkakasakit akong family member, kung may kaibigan akong nagkakasakit, nagpapadala ako. And speaking of nagkakasakit, yung isang friend ko, she said she's contributing sa PhilHealth 60,000 every year. Nagkasakit siya last year, February. Alam mo yung nakuha niya? 6,900 lang sa PhilHealth.
So sabi ko, mas better pang hindi ka na lang nagko-contribute. Mas better na ano na lang, i-save mo na lang yan, ilagay mo sa baul. Para pag may nagkasakit ka, at least meron kang kukunin sa baul, 'di ba? Nakakalungkot talaga yung nangyayari sa atin diyan sa totoo lang. Hindi ko alam kung after Marcos, saan tayo pupulutin? Yung Well, ayun na nga, no? Yung healthcare, for example, parang, kasi kung makikita mo yung mga congressman, kung gaano sila mag-ikot ng pera sa mga sarili nila, no? Nakakainis. yun nga eh, and alam ko yung dalawa ngayon na friend ko na nagkasakit. Pumunta sila ng PhilHealth. Both of them are contributing. Yung nakuha lang ng isa is 6,900. That's about 60,000 ang contribution for a full year. Yun yung isa parang 16,000 ata kasi parang indigent yun. Nung panahon ni Duterte, alam mo kung indigent ka, as in, libre lahat. Totoo talaga yan. Nakakalibre ka. Pero ngayon wala na kasi wala kang pupulutin. Hay nako. Kung ano na kababalaghan na nangyayari ngayon. So anything else say na gusto mo i-contribute? Sana po, sa darating na election, sana po, bumoto tayo ng, kung gusto niyo tumanggap ng pera, sige tanggapin niyo, kasi atin yan, hindi naman sa kanila yan. Pero sana, iboto po natin yung kandidato na pinahahalagahan po ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Huwag na po nating iboto yung same old na mga candidates, same family names. Tsaka sana, kasi yung mga Filipinos, masyado po tayong forgiving. Itigil na po natin yun. Tama na po yun. Binigyan na po natin ng pagkakataon si Marcos. Unfortunately, nabudol po tayong lahat. So, sana, next time, ilagay na po natin yung tama at pahalagahan na po natin yung Pilipinas at ang ating sarili. Motherhood yun. Ano ka lang? Miss Universe ka doon? Miss Universe. Oo, nahiya naman ako. Sige. Sige na, umalis ka na, Zay. Enjoy the Alps. Thank you. I miss the Alps. Sige, bye. Thank you. Diyos ko doon. Nag-ala Miss Universe pa si Zay. O, ito na si Ryan kanina pa to. Mamaya kulitin pa ako nito. O, Ryan. Hello, good evening. Kamusta? O, Ryan. Okay lang walang mukha? Ay, hindi po pwede. Kanina may mukha ka eh. Okay. Ang ano nito, ang ating usapin ay ang mga issue malapit sa bituka ng mga pinabibili pa ng suka. Okay. Or malapit sa bituka ng middle class. So, anong contribution mo dyan? Marami. Okay, wait lang. Nakalista na. Okay, go! Okay. Doon sa mga kung team suka or team sinuka, ito yung mga mga nasa wish list ko if ever man mananalo sila. Kahit hindi lang mga senator, kahit yung mga nasa ibang posisyon. Kasi 'di ba, madalas na naririnig natin, merong isang kandidato ngayon na ewan ko anong team ba siya. Team Team Pink ang suka. So yung niya, yung parati niya sinasabi is about pagkain. Ang tanong ko lang, itong senator na to, matagal na siyang naging senator. Nakailang terms na rin, pero bakit ngayon niya pa sinasabi to? Bakit hindi niya nagawa before? Marami akong hinahanap sa sa mga senators ngayon. Merong hindi wala pang senator na nasasagot to ng tama. Kung ano ba talaga ang reason, bakit agricultural country naman tayo. Sabi nga na, di ba, agricultural country tayo. In fact, pagdating sa land area, mas malaki pa yung mga land area natin supposed to be than Thailand. For example, sa coconut. They don't have much like meron tayo kung gaano kalaki yung mga coconut farms natin. Pero bakit sobrang ganda ng kita ng coconut farms sa kanila? Una, yun yung sinasabi ko na hindi nasasagot or hindi nagagawa ng mga senators or sa mga mambabatas. And di ba, in fact, nung kakaupo pa lang ni BBM, agree yung hinawakan niya. Wala din namang nangyari. Useless din naman. Tapos yung sinasabi nila na kulang ng mga facilities. I think ako kasi yung parents ko farmer. So I think ang ibibigay ko na lang to kung sino mang senator ang nanonood ngayon or kung sino yung tatakbo, ko na lang to, parang giveaway ko na lang to. Kasi wala talagang ganito yung sagot eh. Ang totoo na talagang problem sa agri natin is, I'm sure, Ms. Sas, you will agree with this and lahat ng mga nanonood sa'yo ngayon. Walang parents na mga farmers na sinasabihan yung mga anak nila na anak, mag-aral ka ng mabuti at ituloy mo tong farm natin. Di ba wala? Lahat. Wala, because it's not, farming is a business. So it's not hindi consistent ang kita sa farming. Which is ironic kasi staple ang produce ng farming. So, it's supposed ang kita dapat dyan, consistent. So,
that is the problem, no? Yep. Kaya hindi mo siya may papamana. Hello, inchik ka, alam mo yan. Na ang mga businesses na mga inchik, pinamamana yan sa anak, kaya nga tinitrain pa habang maliit. Talaga hindi bibigay sa'yo yan kasi hindi consistent yung kita. Yeah. May bibigay sa'yo, kahirapan ka pa. Pero alam mo anong reason, Misas, na bakit hindi consistent ang kita? Yun nga, Baka. dahil paliit ng paliit yung production natin. Ang pinaka-reason nun, paliit ng paliit yung production, dumating nga sa point na umaangkat na lang tayo ng bigas, di ba? And hindi kasi natin ini-embrace yung kung ano yung ina-apply nila sa ibang bansa. Yung marami akong kakilalang farmers hanggang ngayon, hindi pa nila ini-embrace yung idea na, uy, pwede palang drone na lang ang mag-spray instead na tao. Di ba? While sa China, drone na lahat. Kasi dito sa atin, ano talaga yon? It's really the technology and yung kapangyarihan ng mga middlemen sa Pilipinas. Yung merchant class, yung gusto lang mag-buy and sell. Yes, yeah. Oo. At saka yun nga, walang mga senators or walang politiko na nagbubukas ng mga opportunity. Alam mo sa Argentina, nagkaroon pa sila ng isang program na naghanap sila ng mga scholars from the Philippines para i-train nila sa Argentina para ituro kung paano sila mag-grow ng mga baka, mga baboy, ganun. Para i-apply sana dito. Hindi lang naging successful yung program na yun. Parang ironic na pupunta ka pa ng Argentina para matutong mag-raise ng baka at baboy. Yes. Tapos parang Pilipinas ka. Parang seryoso. Pero yun na ang eksena na hindi siya consistent kasi nga I think yun ang problema natin, no? We are a buy and sell culture. I mean, you know sa buy and sell. So bibili ka ng mas mura tapos ibibenta mo. We are not a make and sell. We don't make things anymore. Yeah. Alam mo yun? Siguro kaunti na lang yung mga bagay na ginagawa natin. Pero karamihan, people would rather buy and sell because mas malaking tubo. Tapos kung may kachika ka pa sa Bureau of Customs, smuggle mo pa yan. So lalong mas magiging malaki ang kita mo kasi wala kang babayaran sa importation tax, no? Yeah. So that is the big problem there. Yung merchant class, yung mga middleman, naging powerful sa gobyerno natin. At ang karamihan sa kanila, sila yung nagko-fund ng mga politiko. Maming kayo, no? Tigilan nyo kami. Totoo. Di ba? Yeah. Sila yung nagko-fund. Kaya anything na i-improve, halimbawa yung farming, asahan mo, yung mga magde-delay niyan. Pinopondohan niya ng mga... Yes, that's true. Kaya natatawa ako. Yung mga nag-i-import ng bigas, ganyan. Kaya natatawa ako dun sa parating pang benta, parating binebenta ng isang pink na senator na hello pagkain, ganun. Parang hindi mo natatouch talaga yung tunay na problema. Hindi talaga yun yung wala sa production yung problema. Andun sa mga middleman. And parang sobrang hypocrite lang para mag-open up sila ng mga ganong parang pangkampanya. Pero nag-end up na yung mga kapwa nila na these people, like this pink senator, he belongs to the upper class. Yung ilan sa mga friends niya na involved sa mga ganitong business, di ba? Kaya nakakatawa lang. Parang for me, I don't buy those kind of campaigning na, and yung parang masyadong pinupush na yung gamit na yung word na kahirapan, etc. Ganun, di ba? Ayoko na niyan. Dapat ngayon, paano ba mapapayabong ang mga negosyo sa Pilipinas? Dapat ganun. Yes. Dapat ganun ang usapin. Kita mo, sinatulpo, ano pa rin yung nila, tupad, and ayuda pa rin, parang Diyos mo Lord. Yes. Kaya nga, like, ako, nainis ako minsan pag nagbabasa ako ng, let's say, tulad nung isang, kanina lang, ni-report, di ba? Tama yung sabi ni ma'am kanina na merong dalagita, nakita sa maleta, etc. Ang mababasa mo dun sa comment, hashtag, Rafi Tulfo in action. Yung parang talaga ba? Ano ba siya? Superman? Ano ba siya? Superhero? Na parang, akala nyo talaga, magagawa ng paraan? Hindi, ayun na nga, no? Ang nakakagulat is, we don't make things, I think, kaya tayo nahuhuli. Walang gumagawa ng mga bagay-bagay sa atin. Halimbawa, parang, ang kasi natin, kahit yung mga mayayaman sa atin, ang thinking kasi nila is quick money. Syempre, mas quick money nga naman na mag-buy and sell ka kaysa mag-make and sell, di ba? Kaya imagine Ayala, di ba? Ayala naging distributor siya ng BYD. Pero kung isipin mo, bakit hindi na lang sila mag-manufacture ng sariling kotse? Kasi nga mas malaking investment noon. Matagal yung gagawin. May risk yun eh. Yes. So, maging distributor ka na nga lang ng BYD. At saka like meron yung wife ko,
dati nag-aral siya sa Australia. Parang 2 years ago, pumunta kami ng Thailand. Nag-meet up kami nung dati niyang classmate. Tapos sabi namin, di ba yung family niyo, PR na, bakit pa kayo umuwi? Sabi niya, we're starting a business, we're starting a farm. Sabi niya, anong klaseng farm? Sabi niya, coconut farm. Sabi ko, how big? So parang mga 5 hectares. Dito, pag sinabi mong 5 hectares na kopra, hindi kalakihan yon. Kasi parang, ano yun parang maubos na lang sa expenses. Though ngayon, mataas yung presyo ng kopra. Sabi niya, parang we're giving up our Australia plans. Sabi ko, why? Kasi sobrang laki daw ng kinikita pag nagbebenta ka ng fresh na buko. And yon, sinabi niya pa, sila mismo wala silang farm, magre-rent pa sila. So parang sabi ko, talaga? Parang and inintroduce ko yon sa mga kakilala ko na nasa coconut industry. Parang, bakit hindi pwedeng gawin dito sa atin? Andun kaagad yung negative na parang comment na, ay, hindi siya mag-work, etc. Paano hindi mag-work? Pareho lang naman tayo ng land profile, ng climate, pareho lang. Geographical location. In fact, pag nag-import ka to the US, mas malapit ang Philippines to the US kesa Thailand, di ba? So, parang, ang lang. So, I hope may mga Ay nako Ryan, no, ang problema kasi dyan is, I don't know, talaga napag-iiwanan talaga tayo ng panahon. Yes. We lack innovation. I don't Yes. know. I think it's really nasa mentality ng karamihan ang quick money, no, kahit yung mga mayayaman. Kaya mas gugustuhin talaga nila mag-buy and sell Yeah. Na instead, we haven't produced a Ford. You know, the entrepreneur Ford. It's very difficult to produce an Elon Musk in the Philippines. Or, in China, it's very, very possible, no? Yes. Pero in the Philippines, do you think we can produce an Elon Musk Wala po. or a Ford or Henry Ford or even ano pangalan ni Toyota? Someone like that. Malabo na we kasi yung mga mayayaman sa atin, yung mga elite was even a Rockefeller. I don't think even a Rockefeller I don't think that we can produce a Rockefeller. Ano talaga sila? Quick money, Yes. quick earnings, quick profit, and then that's it. Ang hilig pa nila is they just want to make money out of money. Yeah. Alam mo yun? At saka dito Yung sa atin, ano yung ibig sabihin nun? Yung they just would like to make money out of money. Instead yung, okay, I'm gonna make things that I can sell and this is what's gonna make me money. Sila gagawin na lang, ay mag-invest na lang ako sa stocks, mag-speculate na lang akong ganyan. Yeah. And that's quick money. So you're just making money out of money. You're not really producing anything. And dito sa atin sa sobrang hirap mag-business, sa totoo lang. I've been to different businesses. Medyo marami din ako na-explore, pero sobrang pangit lang talaga nung climate. Aside from peace and order and all of that, ang talagang pumapatay is yung politics. Yung parang, you can't get this, hindi ka makakapasok dito, hindi ka makakuha ng kontrata kung hindi ka dadaan kay ganito. Tapos, yung lang, yung mismong contract lang, may kontrata na and all, pwede ka nang mag-file ng case, pero kahit yung pag-file mismo ng case, sobrang hirap gawin, kasi ikaw na nga yung nadihado. Let's say, meron kang collectible, sabihin mo, 10 million. Magkano yung filing fee nun? Kung wala kang pang-filing fee, parang madi-discourage ka na mag-file. Yeah. Tapos, yung walang ngipin yung batas natin. Kaya, with all honesty, I've been advocating talaga since nakakalipad ako dahil sa mga shoots ko. Talagang naging advocate ako sa mga friends ko na talagang nahihirapan. Talagang naging advocate ako na mag-ibang bansa. Kasi kahit sabihin mong mahirap yung buhay, dahil yun nga, you're out of your comfort zone, pero kahit papaano balanse yung buhay. I think we're very far from that para mangyari yun dito sa atin. At saka yun nga, yung pinaka-basic na lang sanang bagay, wag na tayong mag-ambisyon na parang maging Finland or European na mga like Denmark, tayo as a country. Or kahit close na lang sana, parang mga Hong Kong, mga ganun. Pero yung isang bagay na mismong like peace and order, yun pa ngayon, yun yung nawawala sa atin dahil malala. Actually, yun talaga yung peace and order. Kasi talaga, well, in a way, no, para tayong United States na napabayaan yung peace and order. And you really need someone like Kamay na Bakal in order to sort things out in our country. So, ayun, anything else that you would like to add, Ryan? Sa ngayon, yun lang. Sa mga nahihirapan, hindi lang kayo nag-iisa, marami tayo. So, kung merong chance na merong opportunity for you to go abroad, huwag niyong palagpasin yun. Kasi this might work for me, pero this might also work for you. Alam mo yun, yung tingnan mo ulit yung skill set mo, kung medyo kulang, hindi pa huli para mag-aral, hindi pa huli para mag-discover ng panibagong pwedeng gawin. Kasi
hindi talaga maasahan yung government natin. Alam mo, Ryan, dapat ikaw meron kang TikTok, TikTok Reels. No, bagay si Ryan maggawa-gawa ng Reels sa TikTok. Misas, mahihain kasi ako. Uy, pinili mo ako! Actually, meron akong YouTube channel, pero ano yun about mga things sa Mindanao. So it's called Sakay Tabay. Wala pa kasing auto-review na Cebuano. So I made one, kahit paano. Wala kasing monetization sa TikTok pa. Pero sa TikTok mo gawin yan. Mas yan. Di ba? Aminin mo, di ba? Parang, di ba yung mga ganyang ni Raya, pang TikTok yung niya, ang kanyang appearance. Gawin mo yan. TikTok mo. Yun nga lang walang monetization sa TikTok pa. Sige, okay lang yun. Basta makatulong, no? Thank you, Sas. Thank you. Sige, bye. Diba? Ay nako guys, 2 hours na tayo, no? Marami pa akong gagawin. Sabi ni Joey, dal mo yan, mahihain ka. Diba? Alam mo, very enthusiastic talaga siya sa lahat ng bagay. Pero hanggang dito na lang muna tayo. Mag-uusap pa tayo ulit sa mga susunod na panahon. Pero maraming salamat sa mga umakyat at sa mga hindi nakaakyat. Better luck next time. Okay, maraming salamat and have a good night. Ano pa ako? Kasi ngayon ang dry ng panahon. Ang dry ng ilong ko ngayon. So, nangangati yung ilong ko. So, next time na tayo. It feels so uncomfortable right now, the dry air. Thank you so much. And good night, everyone. And good morning nasa ibang bansa. Bye!